Sa mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay January 30, 2025, Webes ng ikatlong linggo sa karaniwang panahon. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa sulat sa mga Hebreo chapter 10 verses 19 to 25. Kaya nga mga kapatid, tayo'y malaya ng makapapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa kamatayan ni Jesus. Binuksan niya para sa atin ang isang bago at buhay na daang naglagos hanggang sa kabila ng tabing, alalaong bagay ang kanyang katawan. Tayo'y may isang dakilang saserdote na namamahala sa sambahayan ng Diyos. Kaya't lumapit tayo sa Diyos ng may tapat na kalooban at matibay na pananalig sa Kanya. Lumapit tayong may malinis na budhi sapagkat nalinis na ang ating mga puso at nahugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako sa atin. At sikapin nating mapukaw ang damdamin ng bawat isa sa pag-ibig sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. At huwag kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginawa ng ilan, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Muli po, sa mapagpalang araw sa inyo po lahat at sa pagpapatuloy ng ating pagbabasa sa sulat sa mga Hebreo. Ngayon ay nasa chapter 10 na po tayo ng bahaging ito at kung saan laging inuulit sa atin si Kristo pinapakilala bilang isang saserdote na nag-aalay ng minsanan lamang para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. At muli dito ay pinapaalala din sa atin na huwag nating kaliligtaan ng dumalo sa banal na misa. Dito natin inaalala, ginugunita ang sakripisyo na ginawa ni Kristo para sa atin. Sabi nga dito, sikapin natin na huwag makaligtaan ang pagdalo sa pagtitipon. Kung sinabing pagtitipon, ito ay ang banal na misa kung saan ay kaakibat din nito ay meron ding misyon na pinapaalala sa atin na una, magpakatatag tayo dahil hindi naman po natatapos sa mga pagsubok, hindi naman natatapos sa mga tukso na dumarating sa ating buhay, kundi pinalalakas tayo ng ating pagdalo sa bawat misa at sa pagtanggap natin kay Kristo. At ganoon din, yung paalala sa atin na palakasin natin ang loob ng isa't isa. Kaya ngayon, nating pinagdiriwang ang Pilgrims of Hope, no? Ngayong taong ito, bahagi ng Jubilee Year na ating pong ipinagdiriwang na maging pag-asa tayo. Una, siyempre, no? Huwag tayong mawala ng pag-asa upang tayo din po ay maging pag-asa sa iba, lalo na sa mga pinanghihinaan o nawawalan talaga ng pag-asa. Kasi, siyempre, nandoon yung karanasan na kala natin wala na tayong makakapitan, wala nang tutulong sa atin, wala nang kasagutan ang ating pong mga nararanasan. So, hanggat naririyan si Kristo sa banal na misa, na hindi naman talaga siya mawawala. Ang tao ang nawawala sa misa, pero si Kristo nananatili sa misa na naghihintay lang sa mga tao na gustong makisalo, gustong tumanggap sa Kanya. Kaya sikapin natin. Kung hindi man tayo makadalo physically dahil sa mga sitwasyon, sa layo, sa distansya, sa availability din. No? Minsan kayo po ay napakalayo ng inyong mga simbahan. Kung may simbahan man, walang pari para gumanap, no? Bilang Kristo, no? Na nagdiriwang ng misa. Pero kahit sa online,
sikapin pa rin natin na makibahagi tayo sa pagdiriwang. Muli po, isang mapapalang araw sa inyong po lahat.